Habang kaliwat kanan ang mga kontraktor na nadadawit sa issue ng ghost projects at umano'y bilyong pisong kinurakot mula sa kaban ng bayan, may isang pangalan na biglang naisabit ng netizens, ang dating Pinoy Big Brother winner na si Slater Young. Pero teka lang, totoo nga bang nakisawsaw din siya sa pondong galing sa buwis ng taong bayan? O sadyang madali na lang pagbintangan ang sinumang nasa mundo ng konstruksyon? Mula sa isang simpleng komento ng netizen sa social media, lumaki ang usapan. May nagtanong kay Slater kung siya rin ba ay nakinabang sa taxpayers' money, tulad ng mga kontraktor na kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa mga kahina-hinalang flood control projects. Diretso ang banat ng komento, para bang sinasabing hindi nalalayo si Slater sa mga sangkot sa anomalya. Hindi nagpaligoy-ligoy si Slater. Sa kanyang Instagram stories, malinaw ang pahayag, "I do not have any government projects." Dagdag pa niya, kahit 2 dekada na siyang nasa construction industry, ni minsan ay hindi pa nadikit ang kanyang kumpanya sa anumang government contract. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang sagot. Sa halip na seryoso lang na depensa, gumamit si Slater ng mapanuyang biro. Sinabi niyang kahit 20 taon na siyang nasa negosyo, wala pa rin siyang mga luxury cars. Hindi tulad ng ibang kontraktor na biglang sumikat dahil sa kanilang marangyang pamumuhay. Ani pa niya, ang payong na nasa kotse niya ay libre lang mula sa bangko. Sabay biro, don't me. Marami ang nakakita rito bilang patama sa pangalan ni Sarah Diskaya. Isang kontrobersyal na kontraktor na naging laman ng balita matapos umamin sa Senado tungkol sa kanyang koleksyon ng mga mamahaling sasakyan. Sa listahan, Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz at iba pa. Nakadagdag pa sa issue nang sabihin niyang isa sa mga kotse ay binili niya dahil lang may kasamang built-in umbrella. Kung ikukumpara, malinaw na nais ni Slater ipakita na malayo siya sa larawang ipinipinta ng mga galamay ng korupsyon, simple ang kanyang buhay, malayo sa karangyaan, at walang koneksyon sa gobyerno. Pero ang tanong, sapat ba ang ganitong pahayag para patahimikin ang mga duda ng netizens? Si Slater Young, bago pa man maging negosyante, ay unang nakilala bilang big winner ng Pinoy Big Brother, Unlimited noong 2012. Isang lisensyadong civil engineer, tinalikuran niya ang showbiz para itutok ang sarili sa kanyang kumpanya na Lightblock, isang kumpanyang gumagawa ng lightweight concrete. Kasal na siya sa blogger na si Chris Uy mula 2019, at ngayon ay ama ng 3 anak. Ngunit sa gitna ng matinding isyu ng katiwalian at nepotismo sa industriya ng konstruksyon, hindi maiiwasan ang pagdududa. Bakit nga ba kahit ang mga malinis na pangalan ay agad nadadamay? At higit sa lahat, gaano katibay ang depensa ni Slater laban sa mga nag-aalab na espekulasyon ng publiko? Kung ikaw, naniniwala ka ba na malinis si Slater Young at walang bahid ng anomalya? O baka naman isa lang itong maingat na pagpapakita ng imahe para hindi madawit? Ilagay ang iyong opinyon sa komento, dahil sa bansang ito, hindi na biro ang bawat sentimo ng buwis na nawawala.